Pilipinong Marino na ngayon naglalakbay sa malalawak na karagatan na punong-puno ng pangarap at sa kabilang mga paghihirap nila ay nakatatak sa kanilang mga isipan at sa kanilang mga puso ang pangarap na maging kapitan ng mga barko at ang tulang ito ay para sa kanila. Pilipinong Marino, laman ng bayan. Magpuni, magpunyagi tayo'y magdiwa. Mga Pilipinong Marinong kagalang-galang mula sa Atlantic hanggang Pacific Ocean. Hindi matatawaran kailan may di mapapantayan. Mula sa aking pagkabata, lubos ko pang nagugunita ang aking pangarap na masilay at makita sa mga bansang pinananalangin na ako'y makapunta mula sa kanluran, silangan, sa timog at hilaga. Sa aking paglaki, mas lalo kong naunawaan na ang karagatan ang magsisilbi kong tahanan sa loob ng 10 taon mahigit na aking matutunghayan kung paano humalik ang dagat sa malawak na kalangitan. Magsasalita sa harap ng mga panauhing kapitag-pitagan, dati isang musmus at gusgusin ng kanyang kabataan. Subalit ay nakatayo ng may buong paninindigan upang ipagmalaki ang pangarap na kanyang kinalakhan. Sa aking pagpapatuloy, aking ring napatunayan, Pilipinong Marino, tatak ay tinayman nang dahil sa hindi matatawarang sipag at syaga. Tayo ay inararangan sa loob man o labas ng bansa. Hayaan ninyo itong pagsasalaysay ay aking simulan sa disnigalapanan na liksik na aking nagwaklasan. 30 bahagdan ng mga Marino, Pilipinas ang pinagmulan. Dahilan upang mga kababayan ay bigyang karangalan. Ngayon ay isang pag-alala sa isang probisyong magiting. Hindi dahil sa mga kababaihan, sa atin ay nahuhumaling. Datapwat, ito ay likas sa ating mga katangian nang dahil sa pagtsatsaga, tayo ay binabalik-balikan. Maliban sa pagiging matapang, kilala sa pagiging matatag, sa humahagibis na hangin ay kayang ituwid ang layag. Sa bagyo, matataas na alon at agos ay hindi papayag. Pinangangalaga ang barko at buhay kailan may di matitibag. Sino bang mandaragat ay sadyang kinabibiliban, hindi lamang sa lakas, gayon din sa matatag na kalooban. Ano bang mga hamon ng profesyon ay kayang lampasan? Bago-bago mapas ng alon ay panatag na sasakyan. Mahirap na buhay sa gitna ng karagatan, lalong-lalo na wala sa nakasanayan. Pamilya ng maagapay ay wala sa kinatatayuan dahil sa kamangulila, pinagbalot ng kalungkutan. Sa bawat pagkaskas ng kalawang ng paulit-ulit ay ang pagtitirnik ng bakal ng buong-pilit, kasabay ng pagsagi sa isip ng mga guhit na nagpapaalala ng pamilya minamalasakit. Hindi matutumbasan ang pagod at puyat, mga matang pakisap-isap na halos nangangayaya. Sa bawat gabing dumaraan ay siyang maliwanag na pagsikat ng bagong pag-asang magiging maayos din ang lahat. Mas lalong hindi matatawaran ang serbisyong dulot ng mga Marinong malalayong lugar na ang siyang kaabot para lamang maihatid ang mga produktong iniingatan sa mga malalayong bansa may lubos na pangangailangan. Datapwat,
sa likod ng mga paghihirap na ito ay ang isang pangarap na humuhubog ng kanilang pagkatao na sa pagdating ng panahon kung kailan nila isa sa puso ang isang mithiing maging matagumpay na kapitan ng barko. Ito ay hindi dahil lamang para sa kanilang mga sarili, subalit ngayon din sa pinagmulan nilang lahi bilang mga Pilipinong lubos ang pamamayagpag, kilala sa pagiging matapang, matyaga, matatag. Ngayon ang panahon upang tayo'y magbigay-bugay sa mga Pilipinong maninong ngayon naglalakbay sa malalawak na karagatan na siyang nagpapatunay na kaya ng ating lahi, kaya natin tunay. Magbuti, magbunyagit, tayo'y magdiwang, mga Pilipinong marinong gagalang-galang mula sa Atlantic hanggang Pacific Ocean, hindi matatawaran, kailan may di mapapantayan.